Mga knayap, welcome back to my channel. Ito si Alex Real Life nagbabalik. Kung gusto nyo matutong gumawa ng fishing lure, eto, manood lang kayo at tuturuan ko kayo. Hahatiin ko sa tatlong bahagi itong ating video sapagkat mahaba kapag ginawa lang natin isang buo. Tatlong bahagi. Sa umpisa, gagawa tayo ng kahoy, kung paano gumawa ng kahoy. At pangalawa, kung paano balutin ng foil. At yung pangatlong video at yung huli natin video ay kung paano kukulayan. Sa umpisa, gumawa ng padron, bakatin sa kahoy, at pumutol ng tatlong bahagi para gawing isda o ating lure. At matapos kortehan ng balsa wood, idikit ito ng back-to-back tape. At ang gagawin kong sunod, lilihain ko to hanggang maging pantay ang bawat sulok. At ang susunod, lagyan ng uka yung harap ng isda o yung ulo ng isda at dito ilalagay yung tinatawag na lip o nguso ng isda. Ang lip ay yung kapirasong plastic o kung ano pang materyales na transparent na ilalagay sa harapan ng isda para pag niretrieve mo to ay lalangoy ito. At bago ko kinisin ang katawan ng lure, paghihiwalayin ko muna ito at gagawin ko yung loob. Ngayon naman, guguhit ako sa isang karton ng forma ng loob o kung ano magiging itsura ng loob. Sukatin yung ball bearing, yung laki niya, at ito yung babakatin na hulmahan para sa gitnang kahoy ng ating lure. Matapos butasin ng padron, sukatin sa ball bearing. Tignan kung maayos ang galaw ng ball bearing. At kung maayos na, ibakat ito doon sa isang kahoy. Itong bahagi na to ay yung gitna ng lure. At pagkatapos butasan, lihain lang para maging makinis yung gitna. Ang kinakailangan kasi dito ay magandang galaw ng ball bearing at walang obstruction. Para pag nire-retrieve mo, maganda yung tunog niya at makaka-attract ng mga isda. Tapos na tayo doon sa gitnang kahoy ng ating lure at ngayon naman gagawin natin yung dalawang gilid o yung dalawang takip niya. Uukaan din natin ito na kasing laki ng uka ng gitna, pero hindi natin siya bubutasin. Magmimistulang takip siya ng ball bearing. Ang ginagamit kong pang-uka nito ay maliit na carving tools. Sa pag-uka nito, dahan-dahan lang at ingatan natin yung mga daliri natin. Huwag nating masyadong lalaliman para hindi siya mabutas. Siguraduhin lang na tamang-tama yung lalim na pag isinara yung dalawang takip ay gagalaw pa rin ng maayos yung ating ball bearing. At dito naman mga knayap, gagawa tayo ng alambre na pagkakabitan ng hook. Minamarkahan ko yung dadaanan ng ating alambre. Hanggat maaari, ang gamitin nating alambre ay stainless. Dahil itong ating lure ay babat sa tubig, para hindi siya kalawangin. Baluktutin ng alambre at gumawa ng bilog sa gitna nito.
kumuha ng tamang sukat ng drill bit at butasin yung gitna ng lure. At doon sa ibabaw ng kahoy, umuka ng tamang lalim para maibaon yung stainless wire. At ngayon, ipasok na natin yung alambre dun sa butas na ating binarena. Baluktutin ng alambre, isang papunta sa harap at isa papunta sa likod. At gumawa ng loop o bilugin yung magkabilang dulo. At eto mga aknayab, ang itsura niyan pag natapos. Para maging permanente, gagamitan ko siya ng ultraviolet light sensitive glue. At matapos maiposisyon ng alambre, pwede na natin isara ang ating lure o i-assemble. Ang gamit ko naman dito ay super glue. Ingatan lang malagyan ng glue yung pinaglalagyan ng ball bearing. Sapagkat pag nagdikit yung ball bearing sa kahoy, hindi na siya tutunog at hindi na siya gagalaw. At kung maayos na ang lahat at pantay na ang bawat kanto, talian ng goma at patuyuin. At pagtuyo na, tanggalin ang goma. At pagkatapos niyan, uumpisahan na natin na kortihan ang ating isda, lalagyan siya ng ulo at uukain yung paglalagyan ng mata. Muli kong susukatin yung paglalagyan ng lip o ng labi. Tagalogin ko na nga, makahirap kasi lip, yung labi o nguso. Mas maganda pa siguro nguso. Sukatin para makuha yung taba ng ulo ng lure. Sa pag-uka ng lure, gumamit ng cutter o anumang matalas na bagay para makuha natin yung korte na maganda para sa ating lure. Unti-unti lang natin bawasan ito dahil pag sumobra, hindi na natin maibabalik kung ano man yung ating tinabas. O ayan, nakikita ninyo, unti-unti na nating nakukuha yung korte ng ulo ng isda. Ngayon naman, sukatin uli yung ating lip o yung ating uso kung tama na ang posisyon niya. Ang gagawin ngayon ay ikokorte o iguguhit yung panga o yung magiging ulo ng isda.
Lalagyan ko lang siya ng konting lalim para mas maganda at mas mukhang kapani-paniwala. So, okay na yung ulo. At ngayon naman, ibutas natin yung paglalagyan ng mata. Kung medyo mahirap para sa inyo na lagyan pa ng uka yung mata, pwede naman wag na ukaan. At ipatong na lang yung artificial na mata ng lure. At para lalong maganda, lagyan ng emphasis yung bibig ng lure. Ito yung bahagi ng lure na mas mahirap sa lahat, ang pagkorte ng kahoy. Pero ito naman sisiguraduhin ko sa inyo, pag na-perfect nyo ito, ay hindi na kayo hinto ng paggawa. At matapos kortehan, umpisahan na natin lihain yung buong lure. Pakinisin natin ito ng gusto para yung susunod na proseso, yung pagkakabit ng foil, ay hindi tayo mahirapan at mas madali nang gawin. So, kontilihan na lang mga knayap at matatapos na natin yung first part, yung pag-prepare ng ating kahoy. At yung susunod na gagawin natin dito, lalagyan ng foil. So, abangan nyo yung susunod na video at kung di pa kayo nakasubscribe, palambing naman dyan, pasubscribe. At pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated. Thank you so much for watching. Have a good one and God bless everybody.